Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mga kapatid, ang ating mundo ngayon ay nahaharap sa isang napakatinding banta, mga kapatid, ng kawakasan, ng katapusan dahil sa mga bansang naglalabanan. At ang pinakabago nga ngayon mga kapatid, etong tensyon na namumuo dito sa pagitan ng Pakistan at ng India. Ito'y parehong nuclear power mga kapatid na bansa. Ngayon, dito sa balitang ito na ating panonoorin mula rito sa Times of India, no, sabi rito, as India signals retaliation for the Pahalgam terror attack, Pakistan's envoy to Russia has issued a direct threat. No? So naglabas siya ng direct threat mga kapatid. Ayan, basahin natin. Warning of full spectrum retaliation including nuclear weapons mga tol. Alam nyo pag sinasabing nuclear weapon mga tol, hindi naman yan pwedeng isang bansa lang ang magpapakawala niyan. Once yan ay nasimulan na, tuloy-tuloy yan mga tol. Lahat ng mga bansang meron yan, gagamit na niyan. Ngayon, hindi man tayo direktang tamaan o hindi man tayong direktang mabomba nitong nuclear war na to o nitong nuclear weapons na to mga tol. Yung mga ano niyan, yung mga particles niyan, 'di ba? Yung fallout kung tawagin, yan ay pwedeng tangayin ng hangin. At alam niyo naman ang hangin mga tol, paikot-ikot lang yan sa ating daigdig at makakarating yan sa ating bansa, which is delikado mga kapatid, no? Para sa lahat ng mga tao. Sabi rito, he cited alleged Indian plans for a strike on Pakistan simultaneously. Pakistan's defense leadership has raised fresh alarms over water sharing, threatening destruction of any diversion structures. Russia has called for diplomatic solutions, but Islamabad's messaging continues to escalate tensions. No? So ito mga kapatid, panoorin natin to mula rito sa Times of India. No? Tulad nga nung nasabi ko kanina mga tol, etong ating mundo ngayon ay talagang nahaharap sa iba't ibang uri ng mga banta, mga kapatid. Lalo ngayon, di ba, nagsisimula na ang mga gera dito sa Middle East, dito sa pagitan ng Russia at Ukraine, di ba? Yemen, Iran, Israel, Palestine, ang dami mga tol. Amerika kasama na rin. Tapos ngayon, di ba? Yung China invasion dito sa sa Taiwan na pwedeng madamay pa ang Pilipinas. Tapos ito pinakabago ngayon, no? India at saka Pakistan. Well, matagal na silang may alitan. Pero ngayon mga kapatid, mukhang sisiklab ang isang matinding bakbakan na ngayon. So talagang nangyayari no, sa mga huling panahon na to, etong mga bagay na ganito. Panoorin natin mga kapatid. Any attempt to usurp the water of the lower riparian or to stop it or to divert it would be an act of war against Pakistan and would be responded with full force of power. Tulad ng sinabi ko kanina mga kapatid, pareho to na may nuclear weapon. Na sino man sa kanila ang magsimula o sino man sa kanila ang magpakawala niyan, tuloy-tuloy na yan. Gagayahin na rin yan mga tol ng ibang mga bansa. At ito na yung sinasabi nating baka maging World War III. Fresh war threat from Pakistan. Direct war warning to India over water. Pinag-aawayan nila tubig. Pak envoy to Russia issues brazen threat. Panic continues to grip Pakistan as India reiterates its commitment to avenge Pahalgam attack. Ang sabi naman ng Pakistan, ito'y ginagamit lang daw ng Indiang palusot para maisagawa nila yung gusto nilang gawin. Now, Pak envoy to Russia threatened India with full spectrum retaliation including nuclear force. Muhammad Khalid Jamali claimed leaked documents indicate India is planning strikes on Pakistan.
So inunahan na nila bago pa mangyari, no? May mga kumakalat na dokumento na nagsasabing aatake itong India sa Pakistan. Ngayon, nagbigay na sila ng threat at gaganti sila with full force including nuclear weapons ayon dito sa report. He said Pakistani armed forces backed by citizens would respond with maximum military power. Maximum. Any attempt to usurp the water of the lower riparian or to stop it or to divert it would be an act of war against Pakistan and would be responded with full force of power. Patubigan, pinag-aawayan. Earlier, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov, hindi ko alam kung tama yung basa ko, no? Urge India and Pak to resolve issues peacefully. Aba, sabing gano'n ng samantalang sila nakikipaggera din, no? Russian Foreign Minister, no? Nananawagan na i-resolve daw itong problema sa papayapang pamamaraan habang sila ay nakikipaggera. Paano yun, mga kapatid? Sabi nga ni Francis M., you can't talk peace and have a gun. He called for political and diplomatic dialogue to avoid escalation between the two nations. Pak threat amid heightened tensions following the Pahalgam terror attack on April 22. Terrorists backed by Pakistan targeted tourists in the Baisaran Valley of Jammu and Kashmir. Kasi talaga yung mga terorista, sila talaga yung magsisiklab o magsisindi ng mitya . Pakistani Defense Minister Khawaja Asif also issued a warning over water diversion plans. Ngayon, pinag-aawayan nila ngayon yung katubigan. To threaten to destroy any structure that diverts Pakistan's share of river water. Hindi babahagian ng Pakistan itong tubig na to at gagawa sila ng harang para ma-divert o mapunta sa iba yung daloy ng katubigan na to. Ito dahil magiging isang act of war at magsisimula na silang kumilos gamit ang kanilang full o maximum military forces, mga kapatid. At ang nakalagay nga rito, full spectrum retaliation, sabing ganyan, including kasama, mga kapatid, ang nuclear weapons. Asif calls such construction an act of aggression against Pakistan's national sovereignty. Earlier, Pakistani Minister Hanif Abbasif threatened India with nuclear missiles in response. Grabe. Siyempre, pag nagpakawala ang Pakistan ng ganon, gaganti rin ng India. Meron din sila niyan . Diba? At magsisimula yan, mga kapatid. Pag sinimulan nitong dalawang to, isa sa mga nanggigigil, mga kapatid, yung North Korea. Diba? May nuclear na rin sila ngayon. Baka makaigaya yon si Kim Jong-un. Diba? Ngayon kasi wala pa naglalakas loob na magsimula dahil nga mahaharap sila sa isang matinding kasalanan pag gano'n ang ginawa nila. Pero once na may nagsimula dyan, si Putin man yan, si Kim Jong-un man yan, o etong Pakistan at saka etong India, ganon din ang Iran, meron din sila niyan. Amerika, lahat yan, mga tol, meron sila. Kung di ako nagkakamali, nasa 18,000 total lahat-lahat ng mga nuclear weapons o arsenal dito sa buong mundo. At kapag yan, mga kapatid, ay nagsimula ng magsiliparan, kung ano yung mga napapanood natin sa movie, di ba? Yung mga apocalypse movie, mga tol, ay nako, yan ang posibleng mangyari dito sa ating daigdig. So, sino yung may mga pagkakataon na kahit papano makasurvive at mamuhay pa rin ng normal? Yung mga bilyonaryo. Na ngayon, nakahanda na sila . Nakakapagpagawa na sila ng mga bunker nila, mga tol. Nasa ilalim sila ng lupa. Doon, kumpleto. No, meron silang mga magagamit doon. Doon na rin siguro na itambak nila yung mga kayamanan nila, mga kapatid. Diba? Pag nangyari yon, sino makikinabang sa lahat ng mga pinag-aawayan nila? Wala, pare-parehong talo. 'Di ba?
The Indus Water Treaty guarantees water for 80% of Pakistan's agricultural land. O, yan ang pinag-aawayan nila ngayon. India put the World Bank brokered treaty in abeyance following Pahalgam terrorist attacks. Nako. Ito na nga sinasabi natin, no? Ang ating daigdig ngayon ay nahaharap sa iba't ibang uri ng mga banta at matitinding banta. Hindi kasi katulad to ng World War I at World War II. Well, sa WW2 mga tol, dun palang unang-una at huling beses nagamit yung mga atomic bomb dun nga sa Nagasaki at saka sa Hiroshima sa Japan. And after nun, wala nang naganap. Pero kahit na wala nang naganap na ganon mga tol, hindi naman tumigil ang ibang mga bansa o ang maraming bansa sa pag-develop pa, sa pagpapalakas palalo sa mas ano pa yung kayang gawin nung ibinagsak ng Amerika sa Hiroshima at Nagasaki. Maliit na nga lang daw yun eh. Parang pikulo na lang yun kung ikukumpara mo ngayon sa mga sa mga na-i-develop ngayon na mas malalaki, mas mapaminsala mga kapatid na mga nuclear weapons. Na yan ang talagang pwedeng sumira ng ating daigdig kapag etong mga leader na to ay hindi nagpaawat at talagang na-flip sila lahat, no? Bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.